Brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga blessing kag grasya na ibinibigay mo sa akin kag ngayong araw sa panibagong buhay na nandito ako sa iyong harapan sa sarili ko dito sa tinatawag na nature ng karagatan. Lord, maraming salamat sa aking nasaksihan na nagkaroon ng reflection sa buhay ko. Maraming salamat, Lord, na ang nasaksihan ko ngayong araw ay itinuturing ko na naging reflection sa buhay ko. Maraming salamat, Lord, sa buhay ko na ito, sa grasya ng bagong araw sa buhay ko. Maraming salamat, Lord. Thank you so much, Lord. Ngayong araw, nasaksihan ko ang isang mirakulo na nagiging bahagi ng buhay ko na nagre-reflect sa sarili ko. Maraming salamat, Panginoon. Mga kapatid, isi-share ko sa inyo today, ngayon lang din. Dito sa lugar namin, ito, ngayong araw, nagsidatingan yung mga pambot dahil na mayroon silang mga isda, ayan, may dumarating pa. Ayun, yung isa, ayun, tatlo yun sila kanina, sabay-sabay. Yung isa ho, yun ho, yung kapatid, yung paalis na yan, munti ka na ho yan tumaob. At as in tumaob, talagang tagilid na. Ayan, bumalik pa siya. Hindi ko alam kung ano yung mga dahilanan, ngunit aking nalang iniisip na iyon ay ipinakita sa akin ng mahal na Diyos upang malinay-linay ko kung ano ang dapat kong uunawain, kung ano bang pag-uunawaan dapat kong gagawin sa pangyayari. Brothers and sisters, nang nakatayo ako dito, nakita ko silang tatlo. So, go lang sila. Yung isang pambot na yan, napapaalis na. Muntik na yan tumaob. Talagang muntik na talagang kitang-kita ng dalawang mata ko. Nagsisigawan na yung mga tao. Isa lang ho yung aking nabanggit. Oh, Diyos ko. Yun lang ho yung aking nasigaw. Samantala, ibang tao ay nagsisigawan na, no? So, doon ko na-realize nang nanumbalik at dahan-dahan nung paikot-ikot ang bangka at nakatayo pa siya, safe ho siya, nagtungka ho siyang maayos. Dumungka ho siya na maganda ho ang kanyang pagdungka. Mga kapatid, safe ho siya. Kaya, ito ho yung reflection sa buhay ko. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang lugar namin ay ipinagmamalaki ko dahil na safe ang mga tao dito? Safe ang lugar na ito at napakarami ang lubos na nampalataya. Yun ho ang pinakamaganda ho, no? Nagiging reflection ito sa buhay ko dahil na nasa Manila ho ako. Wala akong pangarap na uuwi dito. Hindi ho ako nangangarap na uuwi pa dito kasi sabi ko sa mga anak ko, nung ako ay kasalukuyan na lumalaban sa sakit ko, na kung saan isa pa rin blessing ho yun na ako'y gumaling. Isa ho pa rin ho yun na blessing na ang mahal ng Diyos ay binigyan ako ng another chance na mabuhay, no? So mga kapatid, wala ho akong pangarap na uuwi dito. Sinasabi ko sa mga anak ko na pag ako'y mamatay, iuwi na lang ako dito, no? Pero sabi ko, sa Manila na ako mamatay, no? Sa mga bagay na pangyayari sa buhay ko, something ganon yung naging decision ko. Ngunit dahil ang mahal ni Diyos ay gusto sa buhay mo, yun talaga ang matutupad. Yun talaga ang matutuloy. Mga kapatid, pag naniniwala ka sa Diyos, ang Diyos ang inaasahan mo, ang mahal na Diyos ang gagawa ng mga bagay. Ang mahal na Diyos ang gagawa sa buhay mo at magmaniobra ng buhay mo. Inuuwi ako dito dahil safe ang lugar na ito. Kung baga, dyan ka kasi safe ka. Huwag ka sa kung saan na lugar kasi hindi safe. Nakikita nyo ba, brothers and sisters, na may mga bagay na dapat natin makikita at unawain na may mga lugar na nangyayari na ang mga tinatawag na mga trahedya, mga pangyayari sa mundo, yung mga bulkan, yung mga
landslide, yung mga baha, ano. Pero dito sa lugar namin, sa awa ng mahal na Diyos, alam ko safe, na? Kasi si Lord nandito sa amin. Kagaya rin doon sa bangka na yun. Talagang tataob na siya. Talagang magtaob na siya, kapatid. No? Talagang tataob na. Umiikot-ikot na. Talagang kalahati na lang. Nagsisigawan na yung mga tao. Ngunit ito ay nakapanumbalik, no? Na iligtas. So, ganun ho. Sa sinasabi ko sa sarili ko, ligtas ang lugar na ito. At dahil gusto ng mahal na Diyos, ang masunod sa buhay mo, mangyayari at mangyayari yun. Dito sa lugar na ito, ibinahagi ko sa sarili ko at nire-reflect ko sa sarili ko hindi ko siya ma-memorize na sa Bible natin kasi nandito ako sa karagatan. Ang nakasulat na sa sulat ni Juan, ako si Juan, no? Nandyan. I-check natin yan kag i-upload natin sa susunod na mga video natin, ano? Na itinapon ako sa pulo ng Patmos, no? Upang magbabahagi dahil nagbabahagi ng pulong ng Diyos. So mga kapatid, mahiyain ho ako, hindi ho ako talagang showy pagdating sa mahal na Diyos. Ngunit sa kaugalian ko, I proud myself na maka-Diyos ako, no? Kag sa sarili ko. At ang ginagawa ko, nabo-voice over ako para sa mahal na Diyos. Kasi nga nahiya ako. No? So, ganun ho mga kapatid, no? Iyan, tingnan mo mga kapatid. Tingnan yung mga kapatid. Ganun ang nangyayari sa pambot. Ayan, oh. Ganun yun kanina ang nangyari din sa isa. Ayan, oh. Hinawa nila ano. Yun kanina nangyari sa isa. Talagang muntika ng tumaob, ano. Pero sa awa ng mahal ni Diyos, naka-recover din. Yun kanina yun, ayan, oh. Yung isang pambot na yan, oh. Yung isa na yun doon, oh. At talagang tumagilid na, no? Nagsisigawan na yung mga tao. Muntik na lang na ako tatalon, eh, no? Kaya sumigaw na lang ako, oh Diyos ko, no? Kaya sabi ko, ang nakita ko na yun ay isang reflection sa sarili ko. So, no, ulitin natin, no? Sa sulat ni Juan. Saka Juan, ibabasahin natin yan. Bigyan natin yan ng attention for my next video, ano? So, bali, ang nakita ko na ito, yun na nga ho yun. Itinahapon ako dito sa lugar na ito kung saan dito ho ako natututo na mag-share ng mga pulong ng Diyos. Dito ho ako natututo na hindi mahiya na magsalita sa harap ng community of church sa mga tao na nanampalataya. Hindi ako nahiya na tumayo sa gitna nila at ibabahagi ang aking mga karanasan, ang aking mga nasaksihan sa kabutihan ng Diyos. Dito ho sa lugar na ito, ako itinapon ng Diyos. Na kung saan itong lugar ay hindi ko babalikan, ngunit ako ho ay nakabalik. No? Kaya sinasabi ko nga, brothers and sisters, na ang mahal ng Diyos, talagang pag siya ang iyong susundin, pag siya ang iyong tinatawag na paggalawin sa buhay mo, ay sigurado ho na ang buhay mo ay maayos. Ang buhay mo ay nasa ayos. Wala hong mangyayari sa iyo. Ipagkatiwala mo lang sa Diyos ang lahat-lahat, no? Kagaya yung sa sinasabi ko sa nasaksihan ko ngayong araw, no? So, dahil na ang miracles ng Diyos nandyan, ganun yun sa nangyari sa buhay ko. Ang mahal na Diyos, itinapon ako sa lugar na ito kung saan binigyan ako ng lakas ng loob upang magbahagi ng aking karanasan sa pagsaksi sa kabutihan ng Diyos. Hindi na ako nahihiya, mga kapatid. Sa Temple of Community namin, hindi ako nahihiya magsalita sa gitna. Hindi ho ako mahihiya magsalita ho ng mga nangyayari sa buhay ko, yung mga kabutihan ng Diyos. No? Kaya nga, mga kapatid, dito ko napagtanto na ang lugar na ito is safety. Safety ako dito, kaya ibinalik ako ng mahal na Diyos na kung saan ayaw na ayaw ko magbalik dito. No? Pero ibinalik ako ng mahal na Diyos dahil safety ka dito at ikaw ay mamahagi ng pulong ng Diyos sa paraan kung ano ang iyong naranasan.
kung anong mga bagay na nangyayari sa buhay mo, ang pagsaksi ko sa kabutihan ng mahal na Diyos, yun ho ang nagiging papel ko sa lugar na ito. Hindi ho ako nahihiya pag mag-share, mag-sharing, mag-praying sa Temple of Community. Hindi ako nahihiya. So, nagiging victory ho ang aking pangarap na makasama ko ang mahal na Diyos. Kaya nga ho, sa Victory Church ko, nakikita at natutupad ang mga pangarap ko na makasama ang Diyos. Hindi lamang sa pag-voice over ko, kundi sa pagbahagi sa community, sa simbahan, ng tunay kong mga nasaksihan o karanasan ng kabutihan ng Diyos. Lahat ho ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko, yun ho ang ibinabahagi ko. Nagkaroon ako ng lakas. Nagkaroon ako ng tapang upang harapin o tumayo sa gitna. Yun ang mga bagay na isang mirakulo din sa buhay ko. Plus, na ang lugar na ito, na ibinalik ako dito ng mahal na Diyos, ibinibis ko ho sa sarili ko at binibis ko ho sa sulat ni Juan na siya ho ay itinapon ng Panginoon sa pulo ng Patmos dahil magbabahagi at nagbabahagi siya ng tulong ng Diyos. Ganun ho ang nangyayari sa buhay ko. Ibinalik ako dito para magkaroon ng tapang, magkaroon ng panahon na sa pagbabahagi sa mahal na Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti. Kaya ang pagsaksi sa mahal na Diyos, sa mga ginagawa ng mahal na Diyos, ay isang bagay sa buhay natin na dapat natin laging tatandaan na pag mahal ka ng Diyos, lahat sa buhay mo ay gagawin ng Diyos. Pag mahal ka ng Diyos, supili ng Diyos ang mga mali na ginagawa mo. Lagi nating tatandaan na tayo lahat ay may pagkakamali. Tayo lahat ay makasasala. Ngunit ang Diyos nandyan lang sa atin. Handa siyang tanggapin tayo upang tayo ay patawarin at upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makasama siya sa bagong langit at bagong lupa. So mga kapatid, ang mga pangyayaring ito, no? Ang mga pangyayaring ito ngayong araw na aking nasaksihan, ay nireflect ko sa sarili ko na dito ako itinapon ng mahal na Diyos. Dito ako ibinalik ng mahal na Diyos na kung saan sinabi ko hindi ako babalik. Dito ako ibinalik ng mahal na Diyos dahil siya ang gusto upang mapatunayan ang aking panampalataya sa mahal na Diyos, ang aking buhay na inaasa ko sa Diyos, ang aking sarili na sa Diyos ko kinukuha ang lakas, lahat na pangyayari sa buhay ko. Mga kapatid, napakaganda. Lagi natin tatandaan, uulitin ko, napakaganda ang buhay kasama ang Diyos dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang lahat gagawin ng Diyos sa buhay mo dahil nagtitiwala ka sa Kanya at namumuhay ka na gusto mo siya ay kasama. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos dahil na ako'y binigyan niya ng pagkakataon na mabuhay muli at binigyan niya ako ng pagkakataon na magkaroon ng lakas at makapagbahagi ng kanyang mga pulong sa realidad na nasasaksihan ko sa kanyang mga biyaya ng mirakulo sa buhay ko. Isa sa mga bahagi ng buhay ko na ayaw kong mahiwalay sa Diyos. Ayaw kong mahiwalay sa Diyos. Kaya brothers and sisters, lagi natin tatandaan na ang Diyos, pag laging dikit sa'yo, dahil nandyan man talaga sa puso natin hindi ka mapapaano. At kung anong gusto mo sa buhay, yun ang masusunod, kagaya ko lang. Dahil gusto ko pang magbahagi ng pulong ng Diyos, nagdadobli trabaho ako para sa mahal na Diyos. Gumagawa ako ng mga paraan ng magtrabaho sa Diyos kasi hiningi ko sa Kanya na bigyan pa ako ng isang buhay
Kaya nga ako'y nabubuhay eh. Kaya nga ako'y tinulungan niya eh na gumaling sa sakit ko. Dahil na hiningi ko sa kanya eh na bigyan pa ako ng pagkakataon na maibahagi ang aking pagsaksi, ang aking kabutihan sa mga tao na mula sa kanya. Mga kabutihan ng Diyos ang aking nasaksihan na mula sa kanya. Sabi ko, Lord, gusto ko pa magbahagi ng aking buhay. Ang mga kabutihan mo, mga mirakulo mo sa buhay ko. Gusto ko pa ho ibahagi ho yun. Gusto ko pa ho ibigay ho yun sa aking mga kapatid upang ho ikaw ay matuntun din nila kagaya ko. Kaya, handa na rin akong mamatay, Lord. Pero sana, gusto ko pa, Lord eh. Gusto ko pa magbahagi. Kaya ako, mga kapatid, puspusan ho ako nagbabahagi ng mga pagsaksi ko at kabutihan ng mahal na Diyos at araw-araw nakikita at makikita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao, sa buhay ko mismo, no? So mga kapatid, ang aking nakikita ngayong araw, ang aking nasaksihan na ang bangka ay muntik-muntika na, hindi lang muntik, talagang tataob na, pero pag-ikot ng balik sa kanyang tamang direksyon. Kaya sabi ko, ganun ho ang nangyari sa buhay ko. Umikot na umikot at bumalik ako sa tamang direksyon at nagdungka ako sa tamang lugar na kung saan safety ako. Amen? Amen.